Inamin ko lang po, binigay ko yung bilang negosyo. Pero hindi ko po yung sinabi na gawin ghost. Kaya po ko, galit na galit nung kami po yung magkakaharap. Yan po yung pinatutunayan ni Mr. J.M. Ramos po. So, nung na-discover nyo yung ghost projects, mukhang na-ghost kayo. Your Honor, Hindi nyo alam eh. if I may, for the information po, I'm the first who report to Secretary Bonoan. That was August 7, 5 p.m. Secretary, do you agree? Do you confirm? He came to my office and reported to me, Mr. Chairman. Engineer Bryce, JP, sabi nyo kanina, lahat ng ginagawa at lahat ng inyong kinikilos ay alam ng inyong boss. Your Honor, sabi ko nga po, wala po kaming kilos na hindi alam ng boss ko. Alam niya po lahat at yun nga po, pinaako niya sa amin yung problema. At sa katunayan nga po niyan, kung nangyari po yun ng pagtawag niya ng August 3, yung linggo po na yun, mga bandang Wednesday po, tumawag po siya sa akin uli para ipaako yung, yung problema. At doon na po ako sumagot na hindi ko boss gagawin yan. Dahil hindi naman totoo yan. Hindi naman kami lang yan. Alam mo lahat ng ginagawa namin. At doon po, siguro po, nung nag-usap, nung sinabi ko po, nung sumagot po ako kay boss na ganun, doon na po siya nag-report kay Secretary Bonoan. Una-una ay nagkatotoo yung, yung ating na mukhang compartmentalized, no? Tulad din ng ibang criminal syndicates, compartmentalized. Nung sila Bryce at si JP Mendoza, sila po ang implementor, sila po in charge of the construction. Kaya yung nalalaman nila hanggang doon lamang, si D. Henry Alcantara bilang head, siya naman ang in charge doon siguro sa pakipag-usap sa higher-ups, sa pag-preparation ng budget, sa kay Yusek Bernardo na nabanggit niya, at sa legislators. Tapos siguro, hopefully, by Thursday, talagang mapumunta rin si Yusek Bernardo to shed light. Tanong ko lang po doon sa kasi po, kay Engineer Alcantara, nabanggit mo kanina yung pong nasa picture, no? Na kanina inamin mo, na kayo na po yung nandun, yung naka-blue, na napakalaking, doon sa isang mesa na yun yung napagalit sa mga ating makababayan eh. Ngayon lang nakita na ganun karaming pera. Mga magkano po ang estimate nyo yung nandun sa mesa? Yung marami po kami, ang tanda ko po doon, yun po yung unang funding ni Kong Saldi, 519 million. At that time, 20% lang po yung unang transaksyon doon, Your Honor. I think yun po yung para sa proponent. Yung po nasa bilyaran, kung makikita nyo po, almost pag binilang nyo po sa picture, alam ko yun po yung 10% nung 5.79 billion para po initial na payment. Yun po yung 579 plus po yung nasa bilyaran po, Your Honor. Yun po yung para sa proponent kay Congressman Saldico. So nasabi nyo rin, ito yung advance payment? Your Honor, pag po kasi lumabas yung NEP listing, magpo-provide na po ng at least 10% po. And then paglabas po ng GAA, the following year, doon po babayaran yung full payment po, Your Honor. So paglabas ng NEP, 10%. Yes, Your Honor. Paglabas ng GAA, yung balanse, which is about 10 to 15%. 15, Your Honor. 15. Yes, Your Honor. So umabot ng 25% na po talaga ang Yes, Your sa Honor. proponent na ayon po sa inyong salaysay. So yun ang kasunduan. So paano nakakapagbigay yung saan ang galing po yung yung pang-advance sa contractors? Sa contractor, Your Honor. So paano sila nakapagbibigay ng advance payment kung hindi pa man nabibid yung mga project na nasa GAA o sa NEP? Hindi pa nasisimulan. Hindi pa nagbabayad ng gobyerno. Nag-a-advance na po sila kagad? Your Honor, may mga contractor po na they willing to make an advance. At alam naman po nila na meron po kaming tinatawag po na yung advance bidding po, advance bidding po, kahit wala pa po. Binibid na po iyon, Your Honor. Tapos po, paglabas po ng GAA, paglabas po ng SARO, doon po ibibigay yung award. So, nung umpisa, nagsimula kayo ng 20%, tapos ngayon ay naging 25%. Mula po nung 2023, naging 25 na po yung arrangement. So, tumaas yung tara. Yes, Sir Honor. So, yan ba ang dahilan? Tatanong ko na rin kay Engineer Bryce noon to
Kaya nagkaroon ng ghost project dahil mahirap ng habulin yung cost ng production. Kaya po siguro sila yung napilitan mag-ghost. Yan ba ang isa sa dahilan? Your Honor, if you're going to compare, napakarami pong contractor ang gumagawa. Lahat po sila natatapos base po doon sa ginawang program. Kung ang haba po ay 120 meters, nagagawa naman po nila yung 120 meters. Bukod tangi lang po na yung sinaamin ko po, yun po yung in-house. Pero hindi ko po sinabi na gawing ghost. Yun po yung negosyo, Your Honor. Yun yung in-house, ibig sabihin, hihiram na lisensya, sila po dapat ang gagawa. Yes, Your Honor. Bukod tangi po, kung mapapansin nyo doon, at the record will show na yun lang pong merong ghost na nagamit, Wawaw, Sims, at Darcy na. Pero other contractors, record will show, tapos po ang project, Your Honor. So, anong nangyari po, sa halip, ibig sabihin nun sa mga ghost, papeles lang ang umandar at kumilos. Wala talagang production. Excuse me, Senator JB. Bago mo sagutin, ilan lahat ang ghost? Kasi sa Sims lang, 41 na eh. Isa lang daw yung implement niya na building, right? Ms. Santos, please answer. The Yes, rest, 40, yun yung in-house. Yes, Your Honor. Okay. So, ilan ang ghost lahat sa district ninyo? Your Honor, base po dun sa investigasyon ni Mr. J.M. Ramos, siya po yung inutusan ko. Every year po, meron pong bilang. Parang nung una po ma-discover namin yan, 2025 was, I think, 16 ba JM? 16, 17, base doon sa record mo. And then, nung nalaman ko po yon, sabi ko sa kanya, secretly, hanapin mo pa yung iba. Doon po, meron na pong 2024, may 2023. Tingin ko po, more or less, nasa 50 po siguro, if ever. Pero, to be truthful po, nung ma-discover po yan, hindi naman po sa hindi ko po kinakampihan to. Pinagawa po nila iba. Hinabol po nila. Hinabol po nila iba. Hindi ko naman po alam ang status, sir, kasi hindi na po ako naka-assign po doon. Hinabol po at ginawa po nila yung iba. Meron pong hindi ko po alam kung ano na po naging status, kung natapos, o nabitin, o papaano po. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chairman, with the permission of Senator JV, doon sa 50, anong estima mong presyo ng lahat ng yung ghost projects na yun? Total. Hindi po kasi... Iba-iba, oh. Opo. Pero ballpark Walas. figure. Aabot ba ng bilyon? Sir? Aabot ng bilyon. I think so, Your Honor. Oo. So, 2 bilyon? 50 bilyon? 5 bilyon? Hindi ko po makompute, pero more or less po, nasa 4, I think 4 to 5 po 4 siguro. to 5 billion. Yes, Your Honor. Thank you. Please proceed, Senator JB. So, doon po sa yung mga ghost projects, mga ilang porsyento po sa tingin nyo doon sa total projects na na-deliver naman? Actually, sir, ang tanda ko po to is around 3 to 5% lang po. And then 95% flood control is already accomplished naman po. Tsaka ano lang, Bryce, JP, pwede nyo ba i-confirm na gano'n yung number na sinasabi ng inyong boss, yung inyong ghost projects na ginawa? Approximately po, Your Honor. Ganun nga po. So, gino-confirm nyo? Kasi siguro tanong din, Engineer Cantara, kanina tinanong ko si JP at si Bryce, sinasabi nila lagi na alam nyo lahat. Pero kanina, nabanggit din ni Engineer J.M. Ramos, nagalit kayo sa kanila nung na-discover nyo yung ghost projects. Ano pa talaga ang totoo? Your Honor, yan po, August, after the President has announced that there is guni-guni, ako po ay sinabihan ni Yusek Bernardo, being the former DE, ask your personnel to have an inventory of all the flood control projects. So I called up the Bryce at that time. Sabi ko sa kanya, mag-inventaryo kayo, baka mamaya, mayroong kulang ng 5 metro, 2 metro, ipagawa nyo sa contractor. That's the purpose po. Ilang beses ko po tinawagan dyan until such time na nagkaroon kami ng
Zoom meeting when I was in Laguna, along with all section chiefs present. At tinanong ko po sila kung kamusta, meron ba tayong sinasabing guni-guni. Sagot po nila wala. Nung si JM Ramos po ay magsasalita at sasabihin niya sa akin parang meron, nilapitan po siya at that time, through instruction daw po, nilapitan siya ni RJ Dumasig. Sabihin mo, delay lang pero ongoing. Magpapatunay po si Mr. JM Ramos. Engineer J.M. Ramos, do you agree? Yes po, Your Honor. Magpapatuloy ko po. At that time, nung natapos po yung Zoom meeting, yun po yung pagkakataon na pinuntahan na po ako ni JM Ramos sa kanil Engineer Resty Galang. Sila po nagsabi sa akin na, boss, mukhang niloloko ka ng dalawa. So, ginawa ko po, upon knowing it, tanda-tanda ko po, that was Sunday, August 3, 7:30 p.m. Pinatawag ko po lahat sila. Sabi ko sa kanila, bakit kayo nagkaganyan? Inaamin ko po, yung pong project na yun ay in-house. Hindi ko po tinatanggihan. Magkakasama po kami yun, binigay kong negosyo. Pero hindi ko po sinabing gawing ghost. So, nung na-discover ko po yan, magpapatunay nyo po yung mga hepe. Sabi ko, bakit nyo nagawa yan? Bakit ganyan? Sabi ko sa kanila, baka isipin ng mga kasama nyo na ako'y kasama nyo dyan. Aminin nyo sa kanila na wala akong kinalaman dyan. Yan po ay sinabit na po ng mga hepe ang affidavit nila sa central office. Yun po, that was August 3. Tapos po, sabi ko kay JM, after the meeting, meron ka pa bang posibleng makita? So, nag-report uli sa akin kinabukasan si JM. At kinausap ko po si JP at si Bryce. Kasama po si Mr. JM Ramos at pinapagalitan ko, bakit meron pang 2024? Ano yan? Bakit ganyan? Hindi po sila kumikibo. At that time, kaharap po si JM Ramos, sinabi ko sa dalawa, kayo ba ay willing pumirma para sabihin ako'y walang kinalaman dyan? Inaamin ko po yung pagbibigay ng project. Tapos po, hindi po sila kumikibo. Mula po noon, hindi na po kami, nung mga unang araw, ang sabi nila sa akin, bigyan ko lang sila ng pagkakataon para ipagawa. At hinayaan ko naman po na gawin nila. Yun po, may mga pagkakataon pa po na nag-usap kami 3 weeks before the hearing. Sabi ko, sana anong plano nyo? Maraming taong madadamay. Yun po, hindi ko po pinaako. Umamin po sila sa harapan. Andiyan po yung mga ibang hepe na present dito. They have the affidavit. Inamin ko naman po, binigay ko yung bilang negosyo. Pero hindi ko po yung sinabi na gawing ghost. Kaya po ko, galit na galit nung kami po yung magkakaharap. Yan po yung pinatutunayan ni Mr. J.M. Ramos po. So, nung na-discover nyo yung ghost projects, mukhang na-ghost kayo. Your Honor, Hindi nyo alam eh. if I may, for the information po, I'm the first who report to Secretary Bonoan. That was August 7, 5 p.m. Secretary, do you agree? Do you confirm? He came to my office and reported to me, Mr. Chairman. Engineer Bryce, JP, sabi nyo kanina, lahat ng ginagawa at lahat ng inyong kinikilos ay alam ng inyong boss. Ano nangyari? Mr. J. Opo, Your Honor. With the permission of Senator JB. Yes, Senator. General Alcantara, di ba, una ko nang tinanong sa iyo, idininay mo. Yung kauna-unahan na inamin mo kay Secretary Bonoan, dininay mo. Ngayon mo lang inaamin. Sir, Your Honor, with due respect po sa inyo po, ang tinatanong niyo po kasi at that time, totoo ba na 50 Hindi, 7.3 billion? something Opo. billion. Opo. Inamin mo kay Secretary tapos dininay mo. Your Honor, ang nireport ko lang po kay Secretary ay meron pong ilan na nadiskubre po. Even the Secretary can tell, wala po kong specific na number at amount doon po sa nireport ko sa kanya. With due respect, sorry po, Your Honor. Thank you. Engineer Bryce, JP, nagkausap ba kayo? Totoo bang sabi nyo kanina, alam lahat ng inyong boss, pinagalitan pala kayo dahil doon sa inyong ghost. At sinabi rito kanina ni Engineer J.M. Ramos, ano masasabi nyo rito? Your Honor, sabi ko nga po, wala po kaming kilos na hindi alam ng boss ko. Alam niya po lahat at yun nga po, pinaako niya sa amin yung problema. At sa katunayan nga po niyan, kung nangyari po yun ng pagtawag niya ng August 3, yung linggo po na yun, mga bandang
Wednesday po, tumawag po siya sa akin uli para ipaako yung problema. At doon na po ako sumagot na hindi ko boss gagawin yan. Dahil hindi naman totoo yan. Hindi naman kami lang yan. Alam mo lahat ng ginagawa namin. At doon po, siguro po, nung sinabi ko po, nung sumagot po ako kay boss na ganun, doon na po siya nag-report kay Secretary Bonoan. Engineer JP Mendoza, ito sabihin mo yung totoo dito. Nagkausap kayo ng inyong boss at humihingi ka ng tawad nung kanyang nadiskubre. Totoo ba na nung nadiskubre niya yung mga ghost projects? Hindi, boss, Your Honor, bali kung yan po yung sinasabi na nabalitaan ko nga po na naka-record po yung usapan. Kasi madalas tinatawagan nga po ako. Sagutin mo na lang na tumawad, nagkausap kayo at humihingi kayo ng tawad. Humihingi ka tawad. Hindi po. Recorded man o hindi? Opo. Hindi po, Your Honor po. Hindi, pero mukhang ganun Mukhang Engineer Alcantara, ano masabi mo? Nag-usap kayo? Your Honor, Humingi ba siya ng tawad sa inyo? Dahil ito doon? po, ang unang nag-message po sa akin ang asawa niya. Sabi niya, hindi ba pwedeng mag-usap kayo ni Epong kasi ilang araw na siyang hindi nakakatulog. Sabi ko, wala namang problema. May mga kumakalat po na recording. Alam niya po. Ang sinabi ko sa kanya, kung tandang-tanda ko po, sabi niya, boss, nalulungkot po ako eh. Sabi niya daw po kay Boss Bryce, parang wala na kayong tiwala sa akin. Sabi ko, alam mo ka ako pong, speaking of tiwala, buong-buong tiwala ko sa inyo. Ang hindi ko lang matanggap, mula 2022, 23, 24, 25, itinago niyo sa akin yan. Masasabit ako ng hindi ko alam. Ang tapos po, sabi ko, Epong, hindi ko sinasabing iligtas niyo ako, ang gusto ko lang katotohanan. Eto, kausapin mo ang asawa ko. Kausapin mo ang asawa ko. Gusto kong malaman ng asawa ko na hindi ako involved dito. Inamin niya po sa asawa ko yan. Ma'am, totoo po. JP, ang gusto ko lang, masabi mo kahit kaninong tao na hindi involved si DE dito. Sabi, opo ma'am, opo. Alam naman po namin yun. Yan po. Siyempre, mahaba po yung recording na yan. At nung bandang huli po, sabi ko sa kanya, ang hinahanap lang po natin katotohanan sa Ghost Project. Yun lang po, Your Honor. Salamat. Babalik mula ako, no? D. Henry, nalulala ako nung sa binanggit mong amount kanina. Tama ba ang pagkakarinig ko na 35 billion, hindi milyon ang naibigay mong total kay Congressman Saldi? Yun po yung naibaba niya po sa akin. Yun Sa po yung district mga... office mo lang yun? Yes, Your Honor. Tapos, habang nung tinitignan ko yung mga listings, galing kay Congressman Tobitia, bahagya lang to. May mga bumubukol kasi. Halimbawa, sa Bulacan, yung inyong district, isang lang to, no? From 2 billion, naging 8 billion. Mayroon 1 billion, naging 7 billion. 1 billion, naging 16 billion. So, yung pong masasabi nyo ba, yung pong bago, yung pong dagdag, yung po ang nanggaling kay Saldico? Opo, Your Honor. Hindi ba yan Pati po kay, yung kay Yusek Bernardo po, may part po doon. So, gano'n kali, mga 5 billion, 6 billion ang dagdag from the original NEP? Yes, Your Honor. So, pag gano'n kalaki, hindi ba yun Senator JB, nabubuking? maka-butt in lang. Yes, please. Sabi mo, 35 billion, tapos 25% na binabalik kay Saldico, di ba? Yes, Your Are you Honor. telling us na naka 8.7 plus billion si Saldico just in your district alone? Yes, Your Yan Honor. ang computation eh. Yes, Your Honor. In the past, from 2022, started from 519 million up to 2025, Your Honor. 8.75 billion. Yes, Your Honor. Thank you. So, hindi ba yun bubukol? Hindi ba masyadong halata na nadagdagan yung distrito mo, yung district office mo ng 6 billion, 7 billion? Paano ginagawa nyo? Nabanggit mo kanina na nautusa ka na rin na maghanap ng ibang distrito na pwedeng pasukan at kinakausap mo ang inyong ibang DE? Yes, Your Honor. Ako naman po, gusto ko rin pong mabigyan yung ibang distrito base po sa pangailangan nila. Sinabihan po ko ni Kong na mayroon ka bang mga kakilala na pwede mong kasi hindi na pwede sa Bulacan, sobrang laki na po. So, kinausap ko po Anong yung... taon po yan? Anong taon? 2 taon? O itong Parang huli lang? 2023 po yata and 24. Parang ganun po. Ang pagkakatanda ko po sa
nilagay ko po sa affidavit ko. So ganun kalaki na po yung lobo na kinakailangan nyo ng i-farm out? Yes, Your Honor. Actually, may ibang district po, mga 1 billion, mayroon pong 500, mayroon pong ano. Yun po. Last question na ako, Yeah, pero you have to wrap up. doon po sa mga ilan po yung estimate yung mga distritong inyong nabiyayaan, yung inyong nabigyan na tagi 1 billion, 2 billion, dahil nga bumubukol na yung sa inyo pong district office? Ang tanda ko po, meron ako sa Tarlac first, Tarlac second, Pampanga third, and Bulacan second po, na maliit lang po yung sa Bulacan second. So ibig sabihin, hindi alam ng mga ano doon, basta sinaksak lang, hindi alam ng mga ano yun. Politiko? Okay na. Hindi po, hindi po. Senator JV, Hindi okay po, na. Your Honor, hindi po. We're running out of time.